Ang paniniwala ni Annette, buo ang buhay niya. Tuwing umaga, nagigising siya sa amoy ng kape mula sa kusina, sa banayad na pag-awit ng asawa niyang si Leo at sa halakhak ng anak niyang si Rain mula sa kwarto. Ang bahay nila ay hindi gaanong kalaki, pero maaliwalas at puno ng sigla. May mga bulaklak sa paso, mga lumang litrato sa dingding, at mga medalya ni Rain na parang mga parangal din sa pagiging magulang nila. Madalas ay may bahagyang ngiti si Annette habang pinagmamasdan ang paligid. Tahimik, maayos, sakto lang. Lahat ng gusto niya noong bata pa siya. Isang tahanan na puno ng pagmamahal, walang kahit anong sigawan. Pagbaba niya ng hagdan, bumungad si Leo. Nakaputing sando, hawak ang 2 tasa ng kape. "Good morning," sabi nito, sabay abot ng isa sa kanya. "Good morning din," tugon niya. "Gising na si Rain, narinig ko kanina. Nagbe-video call na naman sa mga kaibigan niya." Ngumiti si Leo. "Yung 2 best friend niya? Yung maingay at yung mas maingay?" Natawa si Annette. "Oo, sila nga. Micah at Jenny. Mabait naman daw. At least may kasama siya palagi. Ganoon yata talaga. Hindi kasi natin nabigyan ng kapatid, kaya may malalapit na kaibigan." Umupo silang mag-asawa sa mesa. Simple lang ang kanilang almusal. Pandesal, itlog, at kape. Pero sa mata ni Annette, sapat na yon para masabing maswerte siya. "Hindi ko alam kung anong ginawa ko sa buhay para bigyan tayo ng ganitong anak," sabi niya habang sinusundan ng tingin si Rain na bumaba mula sa hagdan at nakaayos na para sa klase. "Siguro kasi mabait kang nanay," sabi ni Leo at labis ang ngiti sa mga labi. "At syempre, maganda." Umikot ang mga mata ni Annette. "Nagsimula na naman sa pambobola mo." "Bakit? Totoo naman. Maganda naman talagang asawa ko. Kaya nga hanggang ngayon, patay na patay pa rin ako sa iyo, Annette." Napangiti siya. Minsan, nakakatuwang isipin kung gaano pa rin siya kinikilig sa mga simpleng biro ng asawa niya kahit ilang taon na silang kasal. Pero higit sa lahat, ang totoo, masaya siya dahil buo ang pamilya nila. "Ma, alis na po ako," sabi ni Rain habang bitbit ang bag. "May quiz kami, tapos magla-lunch kami ni Miggy." "Miggy na naman," biro ni Leo. "Baka naman, puro ang lalaking yan na lang ang inaatupag mo, Rain." Tumawa si Annette. "Hayaan mo na, mabait naman yung bata. Saka pareho naman silang nag-aaral ng mabuti. Sabihin mo na lang sa amin kapag sasagutin mo na siya, para hindi naman kami mabigla ng papa mo at ipakilala mo na siya sa amin ng formal." Pinapayagan nilang magkaroon ng boyfriend si Rain. Gusto naman kasi nila na mag-enjoy ang kabataan nito. Dumaan naman sila sa ganoong phase ni Leo, mas pasaway pa nga sila noon. Hindi rin sila ang klase ng mga magulang na mahigpit, lalo na at alam naman ni Rain ang limitasyon nito. "Ma, okay lang po ba kung gabi na ako makauwi?" tanong ni Rain. "Teka, saan ka pupunta?" Sumagot naman kaagad ang dalaga. "May project lang po kami, tapos dinner daw kasama ng group. Si Miggy po ang maghahatid sa akin." Tiningnan ni Annette ang anak. Maganda, maayos, at halatang may kumpiyansa sa sarili. Hindi na talaga ito ang dating bata na kanyang inalagaan. Pero kahit ganoon, hindi pa rin nawawala ang pagiging ina niya na laging nag-aalala. "Text ka agad kapag tapos ka na, ha? Saka huwag kalimutang kumain ng maayos." Ngumiti si Rain. "Apo, ma, love you." "Love you too," sagot ni Annette, sabay haplos sa buhok nito bago ito lumabas ng bahay. Pagkaalis ng anak, tahimik na bumagsak ang mga balikat ni Annette. Parang biglang humina ang ingay sa paligid. Narinig niya lang ang mahinang tiktak ng orasan at huni ng mga alaga nilang ibon. "Lumalaki na talaga siya," mahinang sabi ni Annette. "Natural lang yan," sagot ni Leo habang nakasandal sa upuan. "Huwag mong masyadong isipin. Basta alam niyang nandito tayo, saka palagi naman tayong nakasuporta sa kanya." Tumango si Annette, pero hindi mawala sa dibdib niya ang kakaibang kirot.
dahil alam niyang darating din naman ang isang araw na baka hindi na siya kailangan ng kanyang anak. Hindi dahil hindi na siya mahal, kundi dahil malaki na ito at kaya nang gumawa ng sariling desisyon. Nang sumapit ang tanghali, nag-aayos si Annette ng mga bulaklak sa sala. Sakto naman na tumunog ang cellphone niya. Mensahe yon mula kay Rain. Isang selfie kasama si Miggy sa cafe at parehong nakangiti ang mga ito. Napangiti si Annette. Ang cute naman nila. Pagsapit ng gabi, sabay-sabay silang tatlong kumain ng hapunan. Sinigang ang ulam na paborito ni Rain. Ang asim po pero masarap, sabi ng kanyang anak. Aba, hindi pa rin ako nagkakamali sa timpla ko, tugon ni Annette habang natatawa. Iyan yung sekreto kaya hindi ako makahadap ng iba, sabat ni Leo, dahilan para sabay silang matawa ni Rain. Agad niya naman itong hinampas. At sinong may sabing pwedeng maghanap ka ng iba? Inasar din ni Rain ang papa nito. Habang nagkakatuwaan ng dalawa, napatingin si Annette sa mga ito. Ang liwanag ng dining room ay bumabagsak sa mga mukha ng mga taong mahal niya. At sa sandaling yon, naramdaman niya ang ganap na kapayapaan. Yun ang buhay na pinangarap niya noon pa man. At sa tuwing naiisip niya na nakamit niya na yon, mas lalong nagagalak ang kanyang puso. Makalipas ang hapunan, nagliligpit na si Annette sa kusina. Pinatuyo niya ang mga pinggan at inayos sa lalagyan. Saka pinunasan ang mga talsik ng sabaw sa mesa. Tahimik ang buong bahay, maliban sa mahinang ugong ng aircon at huni ng kuliglig sa labas. Habang inaayos niya ang mga natirang baso, narinig niya ang mga yabag ni Rain. Maingat ang mga hakbang, tila nag-aalangan kung lalapit o babalik sa kwarto. Lumingon si Annette at nakita ang anak na nakasilip sa pinto at may hawak pang libro sa dibdib. Ma? Mahinang tawag nito. Ngumiti si Annette. Bakit anak? Gising ka pa. Gusto mo ng gatas? Umiling si Rain sabay ngiti. Hindi na po, may binabasa lang po ako. May project kami bukas. Lumapit ito at naupo sa stool sa gilid ng counter. Gusto ko lang pong maglambing. Napangiti si Annette at bahagyang natawa. Aba, bigla yata akong sinuwerte ngayong gabi ah. Wala kang kailangan pero gusto mong magpalambing. Apo, sagot ni Rain at nakasandal sa braso ng ina. I love you, ma. Natigilan si Annette. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng anak at sa sandaling yon, tila bumagal ang paligid. Love you to anak. Nagkwentuhan pa sila. Simpleng usapan na tila musika sa tahimik nilang bahay. Nagsimula si Rain sa mga kwento nito tungkol sa mga nangyayari sa school. Habang nagsasalita ito, pinagmamasdan ni Annette ang anak. Nakikita niya kung paano nagkakaroon ng kulay ang mga mata ng dalaga. Ma, mahina ang boses na Rain. Sorry po kung minsan masungit ako o hindi ko kayo sinusunod. Tinapik ni Annette ang kamay nito. Wala kang kailangang ipag-sorry anak. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo kapag masyado kang stress sa school. Naiintindihan ko naman. Tumango si Rain. Salamat po ma. Yan lang naman ang gusto kong marinig, sagot ni Annette sabay ngiti. Maswerte nga ako kasi every time na parang nararamdaman mong may ginagawa kang mali agad kang humihingi ng tawad. Ngumiti naman si Rain. Batid ni Annette na pinalaki nila ng maayos ang dalaga. Kaya kahit na may mga pagkakataong nagmamaldita ito, may disiplina na agad at may kusang humingi ng tawad. Pagkaraan ng ilang minuto, bumuntong hininga si Rain at tumayo. Sige po ma, babalik po ako sa kwarto. Kailangan ko pang tapusin yung drawing namin. O sige, magpahinga ka na rin ha. Huwag masyadong magpupuyat. Opo. Lumapit si Rain at hinalikan siya sa pisngi. Good night po. Good night anak. Sagot ni Annette, sabay haplos muli sa buhok nito bago tuluyang naglakad paakyat sa hagdan si Rain. Nang maiwan siya ng mag-isa sa kusina, sandali siyang napahinto. Tumingin siya sa mesa na kanina lang ay puno ng tawanan at ngayon ay tahimik na. Ngunit sa katahimikan, ramdam niya ang kakaibang init.
ang uri ng kapayapaang hindi kailangang ipaliwanag. Umupo siya sa silya, humigop ng natirang tubig at napangiti mag-isa. Napakagaan ng kanyang puso, para bang yun lang ang kailangan niya para mabura ang lahat ng pagod. Bago matulog, humarap siya kay Leo. "We did well, no? Ang sweet ni Rain kahit malaki na siya. Kahit nagmamaldita, siya pa rin ang pusang naglalambing sa atin." Ngumiti si Leo at hinaplos ang kanyang pisngi. "We did very well." Tumango si Annette. Pilit pinaniwala ang sarili na totoo yun. Na walang puwang ang lungkot o takot sa buhay nilang buo at masaya. Ngunit sa loob-loob niya, may mumunting tinig na nagsasabing hindi lahat ng buo ay matatag. Minsan, ang mga bitak ay nagsisimula sa gitna ng pinakamasayang gabi. Tahimik lang at halos hindi na maramdaman. Iba ang tawa ni Annette nang araw na ipakilala nito si Miggy sa kanila ng formal. Napatingin si Annette habang abala sa kusina at nilalatag ang mga pinggan sa mesa. "Ma! Pa!" Tawag na Rain mula sa sala. "Si Miggy nga po pala." Paglingon ni Annette, tumambad sa kanya ang isang binatang maayos manamit. Nakasuot ng polo, maong at may maamong mukha. Agad niyang napansin ang magalang nitong tindig. Lumapit ito, may bitbit pang maliit na kahon ng cake. "Magandang gabi po, ma'am, sir." Magalang na bati ni Miggy. "Pasensya na po kung walang masyadong dala. Sabi ni Rain mahilig daw po kayo sa cake." Ngumiti si Annette, medyo nabigla pero natuwa. "Ay nako, hindi mo naman kailangan mag-abala. Ang bait mo naman, iho." Tumawa si Leo habang nag-aabot ng kamay. So ikaw pala yung Miggy na lagi kong naririnig sa mga kwento na Rain." Medyo namula si Rain. "Pa naman." "Ano, totoo naman anak." Natatawang sagot ni Leo. "Bukang bibig ka nitong anak ko. May tiwala kami sa pinipili ni Rain, kaya sana'y huwag mong sirain ang tiwala namin. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming anak dahil may tiwala kami." Habang kumakain sila ng hapunan, tahimik lang si Annette sa umpisa. Pinagmamasdan niya ang dalawa kung paano magkatinginan, kung paano inaabot ni Miggy ang sabaw bago pa humingi si Rain, kung paanong tila kabisado na ng binata ang ritmo ng kanyang anak. May kung anong kilig sa loob ni Annette, pero may halong kaba rin. Ganun pala kapag nakikita niyang umiibig ang anak na pinalaki. May saya, pero may takot din. "Anak," sabi ni Annette, sabay lagay ng ulam sa plato ni Rain. "Paano ka ba sinagot nito?" "Ma," protesta ni Rain pero tawa ng tawa si Miggy. "Mga 1 taon na po siguro kung bibilangin yung panliligaw ko sa kanya, ma'am," sagot ni Miggy. "Pero sinagot lang po ako nitong last semester." 1 taon? Abay, matyaga ka," komento ni Leo. "Wala naman daw pong ibang gusto si Miggy noon pa. Ako lang daw po." Sabat ni Rain at mahinang bumungis-ngis. Pinilit ni Annette na huwag mapangiti ng sobra, pero hindi niya maitago ang tuwa. Ang saya ni Rain, yun lang naman ang lagi niyang hinihiling, ang makita ang anak niyang magaan ang pakiramdam at palaging masaya. Habang nagkakatuwaan sila, napansin ni Annette kung paanong palihim na tumitingin si Miggy kay Rain. Hindi basta tingin ng kabataan lang, kundi may kasamang paggalang at pagmamahal. Naisip niya tuloy na mabuting bata si Miggy, marunong tumingin ng tama sa anak nila ni Leo. Pagkatapos ng hapunan, nagpresenta si Miggy na magligpit ng mesa. "Ako na po rito, ma'am. Nakakahiya po kung kayo pa." Ngumiti si Annette. "Iho, bisita ka. Sa katita na lang. Pero sige, kung gusto mong makapasa sa first impression test ko, ayusin mo na rin yung hugasan." Nagkatinginan sina Rain at Miggy, sabay tawa. Hindi siguro inaasahan na hindi siya tatanggi. Gusto niya rin naman makita kung masipag sa bahay ang naging boyfriend ng kanyang anak. "Ma, grabe ka," sabi ni Rain pero tumulong din sa pag-aayos. Habang abala ang dalawa sa kusina, nanatiling nakaupo si Leo sa harap ng mesa at nakatingin kay Annette. Sabi ng kanyang asawa. "Mukhang pasado na si future son-in-law sa'yo."
Hoy, sabat ni Annette pero nakangiti naman. Huwag mong pangunahan, bata pa si Rain. Hindi pa ako handang makitang kasalang anak ko. Saka unang boyfriend niya pa naman si Miggy. Marami pang pwedeng mangyari. Oo na, pero kita mo naman, iba ang ningning ng mata ng anak natin, sabi pa ni Leo. Tumingin si Annette sa kusina. Si Rain nakangiti habang tinutulungan si Miggy na magbanlaw ng plato. Tama si Leo, iba ang kislap ng mata ng anak niya. Kaya baka tumagal ang relasyon ng dalawa. Kinagabihan, matapos umalis si Miggy, tumambay si Rain sa kwarto nila. Samantala, nasa labas pa ang asawa niya at nag-aayos ng sasakyan. Kwento ng kwento si Rain tungkol sa boyfriend. Tinatanong din kung anong opinyon nila ni Leo tungkol kay Miggy. Okay ba siya? Tanong nito habang nakahiga sa kama ni Annette. Okay naman, mukhang mabait, magalang din at mukhang masipag. Sagot ni Annette habang inaayos ang mga damit sa cabinet. Basta anak, maganda na nararamdaman mo at nararanasan ang ganyang saya na magkaroon ng boyfriend. Pero wag mong kalimutang mahalin pa rin ang sarili mo. Yung tipong kahit wala si Miggy ay buo ka pa rin. Tumango si Rain habang nakatitig sa kisame. Alam ko ma, pero ang saya po talaga kapag kasama siya. Parang ang gaan ng lahat. Lumapit si Annette, umupo sa tabi ng kama at hinaplos ang buhok ng anak. Ganyan talaga pag unang pag-ibig. Bago sa lahat, kaya parang ang saya palagi. Parang gusto mo na lang oras-oras na lumalandi. Hindi naman po ako ganon, natatawang sabi ni Rain. Yang tatay mo, first love ko yan, naadik ako. Gusto kong palagi akong kasama. Sagot ni Annette at tumawa rin. Hindi mo lang alam, mas malandi ako sa kanya dati. Pero syempre, nag-aaral pa rin naman ako. Lagot kami sa parents ko kung hindi. Kapag pinabayaan ko ang pag-aaral ko, hindi na ako makakahirit ng kiss sa papa mo. Mama talaga? Nakangiting sabi ni Rain. Sa pagitan ng tawanan nila, may dumapo sa puso ni Annette. Isang kakaibang saya na may halong takot. Sana hindi ito masaktan, pero alam niyang imposible yon. Bahagi ng pag-ibig ang masaktan na mahirap iwasan. Lumipas ang mga araw, madalas nasa bahay nila si Miggy. Minsan tumutulong magdala ng groceries, minsan nagluluto kasama si Rain. Sa bawat pagdalaw, napapansin ni Annette kung gaano kabuti ang ugali ng binata. Magalang, masipag at marunong makisama. Kahit si Leo, aliw na aliw rin kay Miggy at parang tinuturing ng anak. Isang gabi, habang nag-aayos ng mesa si Annette, narinig niyang nag-uusap ang dalawa sa sala. Pagkatapos ng graduation, sabi ni Rain, gusto kong mag-travel. Kasama ako? Tanong ni Miggy. Kung papayag ang parents ko, sagot ni Rain habang natatawa. Papayag si tita, basta ako ang kasama mo. Sagot ni Miggy sabay halakhak. Saka tayo na naman hanggang dulo. Matatanda na rin tayo at mag-adult na. Kasal na nga lang ang kulang. Napangiti si Annette habang nakikinig sa kusina. Parang ang dali para sa mga ito ang binuong relasyon. Wala pang takot, wala pang sugat. Paglapit niya sa mga ito, agad bumalik sa ayos si Rain at medyo namula. Ma, narinig mo ba kami? Kaunti lang, sagot ni Annette at kunwari ay seryoso. Pero kung aalis kayo, gusto ko ng itinerary, budget plan at palaging update sa amin ng papa mo. Nagtawanan ulit ang dalawa. Pagdating ng gabi, bago matulog, tumingin si Annette sa salamin habang nagsusuklay. Sa isip niya, bumalik ang mga nangyari kanina. Ang ngiti ni Rain, ang galang ni Miggy, at ang tawanan sa bahay nila. Ganoon pala ang pakiramdam na makitang umiibig ang anak niya. Mas na-realize niya tuloy na tumatanda na sila ni Leo. Lord, bulong niya bago pumikit. Salamat po sa ngiti ng anak ko. Sana'y manatili yon. Sa oras na yon, buo pa ang tiwala ni Annette na simple lang ang pag-ibig. Kung sino ang nagpapasaya sa anak niya, yun ang tama.
Hindi niya alam, sa likod ng mga halakhak at kilig, may unti-unting kumikislap na panganib. Isang simula ng sakit na hindi kayang sukatin ng kahit sinong ina. Tuwing hapon, madalas marinig ni Annette ang halakhakan mula sa kwarto ni Rain. Parang musika yon sa tenga niya. Ang tawa ng anak, sabay sa boses ni na Micah at Jenny. Ang mga matatalik na kaibigan ni Rain. Minsan, nagluluto siya sa kusina ng paborito ng mga ito na baked macaroni habang pinakikinggan ang mga kwentuhan sa itaas. "Rain, ano ba yan? Ang daming notes!" sigaw ni Micah. "Tiyaga lang, Micah," sagot ni Jenny sa kalmadong boses. "Sabi nga ni Miss Castillo, review lang natin tong mga to tapos chill tayo mamaya." Ngumiti si Annette habang nagbabanlaw ng plato. Ang saya ng mga dalaga sa bahay nila. Magaan ang bahay kapag magkakasama ang tatlo. Parang nagbalik siya sa kabataan niya noong simple lang ang problema. Noong may mga kaibigan na parang kapatid. Pagkatapos niyang ayusin ang mesa, tinawagan niya na ang mga ito. "Mga anak, kain na tayo." "Coming, tita!" sagot ni Micah, sabay maririnig ang kalabog ng mga paa sa hagdan. Umupo ang tatlo sa mesa, si Rain sa gitna, si Micah sa kaliwa, at si Jenny sa kanan. Habang nagsasandok si Annette, napansin niyang si Micah ang pinakamaingay. Laging may kwento tungkol sa campus, tungkol sa mga crush, tungkol sa mga teacher na corny daw. Si Jenny naman, laging nakikinig lang pero may mga banat na ikinatatawa nila. At ang anak niyang si Rain, gaya ng dati, tahimik lang. Pero makikita sa mga matang tuwa. "Ang sarap po talaga ng macaroni niyo, tita," sabi ni Jenny habang kumakain. "Nako, salamat anak. Wala yan sa sarap. Nasa gutom ninyo," biro ni Annette. Tita, kahit busog ako, kakain pa rin ako niyan," sabay tawa ni Micah at punong-puno ng sigla. Habang nakatingin sa mga ito, nakaramdam si Annette ng kakaibang saya. Sana hindi magbago ang pagkakaibigan ng tatlo. Pati naman mga magulang ni na Jenny at Micah, kilala niya na rin at naging kaibigan kahit papaano. Pagkatapos kumain, nagkakantahan ang mga ito sa sala gamit ang karaoke. Si Micah ang laging bida, hawak ang mikropono, habang si Jenny at Rain ay backup singers. Si Annette naman, minsan sumasabay, minsan pinapanood lang ang mga ito. "Tita, kanta na po kayo," sigaw ni Micah. "Ay nako, baka umulan kapag ako ang kumanta," tawa ni Annette. "Hindi po, sige na, yung luma niyong pangmalakasan," dagdag ni Jenny sabay palakpak. Napilitan si Annette, pero sa totoo lang, gusto rin niyang makisali. Kaya nang tumugtog ang pangarap na bituin ni Sharon Cuneta, kinanta niya na lang. Samantala, ang tatlong dalaga ay sumasabay sa chorus. Sa bawat linya, napansin ni Annette kung paano magkadikit ang tatlo. Hawak kamay, nagtatawanan, at walang iniintindi kundi ang sandaling yon. Nang matapos ang kanta, napahinga siya ng malalim. Naisip ni Annette na mabait ang Diyos, binigyan nito si Rain ng mga kaibigang totoo. Habang nag-aayos sila ng mga kalat, lumapit si Rain sa kanya. "Ma, ang saya ko. Ang swerte ko po kina Micah at Jenny." Gumiti si Annette. "Oo anak, kita ko. Alam mo, hindi ko kailangan mangamba kapag kasama mo sila. Para kayong magkakapatid." Tumango si Rain, halatang punong-puno ng pagmamahal. "Ma, balang araw, kapag may pamilya na po ako, gusto ko rin ng ganito. Gusto ko po yung may mga kapatid, ang mga magiging anak namin ni Miggy. At ang mga anak namin, nina Jenny at Micah, magkakaibigan din po." Niyakap na lang niya si Rain. Yun din naman ang gusto niya para rito. Maayos nilang pinalaki ni Leo ang kanilang anak, kaya hangad ni Annette na mapaligiran ito ng maayos at mabubuting tao. Pero lumipas ang mga taon, tahimik na pumasok ang pagbabago. Marahan lamang na parang hangin na unti-unting lumalamig bago ang tag-ulan. Napansin ni Annette na bihira nang tumawa si Rain. Noon, rinig niya ang halakhak nito mula sa kwarto kahit sarado ang pinto.
Ngayon, parang lagi na lang may iniisip ang kanyang anak. Madalas niya itong makita sa sofa, nakayuko, nakatitig sa cellphone at tahimik lang. Wala na rin ang mga kwento tungkol sa klase, mga biro tungkol kina Mike at Jenny. At lalo na, wala na ang mga kwento tungkol kay Miggy. "Anak, kumusta kayo ni Miggy?" Minsang tanong ni Annette habang sabay silang kumakain ng hapunan. "Okay naman po, ma," sagot ni Annette, hindi tumitingin habang tinutusok-tusok ang ulam gamit ang tinidor. "Hindi ko na siya nakikita dito. Dati halos araw-araw dito yon," wika ni Annette, pinilit maging kalmado ang boses. Busy lang po siya, ma. Marami siyang thesis at projects," sagot ni Rain. Tumango si Annette pero hindi siya kumbinsido. Hindi naman nagiging ganoon ang anak niya. Kaya pakiramdam niya, problema yon sa boyfriend at mga kaibigan. Pinanood niya ang anak habang kumakain. Mabagal lang ito at walang gana. Parang pinipilit na lamang kumain. Hindi na rin nagkakwento at parang may dingding sa pagitan nila na hindi niya alam kung kailan nagsimulang itayo. Kinagabihan, kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Rain. "Anak, may gatas ka pa ba dyan? Magtitimpla ako." "Meron pa po, ma. Salamat." "Sigurado ka? Gusto mo ba ng mainit?" Tanong niya, pilit na dinadagdagan ang lambing sa boses. "Okay lang po talaga ako, ma." Bumuntong hininga si Annette. "Sige anak, good night." "Good night po." Pagkatapos isara ang pinto, sandali siyang tumigil sa may pasilyo. Parang may kulang at parang may mali. Hindi niya alam kung siya lang ba ang nag-iisip o may nangyayari talaga. Sa mga sumunod na araw, mas lalong lumayo si Rain. Bihira nang sumama sa hapunan, laging pagod, laging tahimik. Kapag tinatanong niya kung bakit, laging, "Okay lang po, ma," ang isinasagot sa kanya. Minsan, nakita niyang umiiyak ang anak niya sa sala habang nakatingin sa cellphone. Agad siyang lumapit. "Anak, bakit?" Tanong niya sabay hawak sa balikat nito. Mabilis na pinunasan ni Rain ang mga luha. "Wala po, ma. Natouch lang ako sa K-drama na napapanood ko." Ngumiti ito ng pilit. Ngunit kahit anong pilit, hindi kayang itago ng ngiti ang pamumugto ng mga mata ni Rain. "Sigurado ka?" Tanong ni Annette ng marahan pero may halong takot sa tono. "Oo naman po," sagot ni Rain sabay yakap. "I love you, ma." "I love you too, anak." Sagot niya pero sa loob-loob, ramdam niya na may mali. Kinagabihan, habang nakahiga si Annette, hindi siya mapakali. Lumingon siya sa tabi at nakita niyang mahimbing nang natutulog ang asawa. Pero siya, gising pa rin habang nakatitig sa kisame. Ano kaya to? College stress lang ba talaga o may pinagdadaanan si Rain na hindi niya masabi? Naalala niya ang unang beses na nakilala si Miggy. Magalang, masayahin at laging dumadaan bago umalis para magmano. Ngayon, halos 2 buwan na niyang hindi nakikita ang binata. Hindi na rin ito nababanggit ni Rain. Kinabukasan, sinubukan niyang maging normal. Nagluto siya ng paborito ng kanyang anak na sinigang na tilapia. Pag-uwi na rin, masaya niyang sabi, "Anak, niluto ko ang paborito mo." Ngumiti si Rain pero walang ningning ang mga mata. "Salamat, ma. Mamaya na po ako kakain, ha. Kailangan ko lang pong tapusin tong paper." "O sige, pero huwag kang magpapalipas ng gutom," paalala niya. Nang lumipas ang 1 oras, sumilip siya sa kwarto. Nakita niya si Rain nakatulala sa laptop pero hindi nagtatype. Katabi ng laptop, nakabukas ang cellphone nito. At sa screen, may konbo roon at mukhang si Miggy ang kausap. Hindi niya binasa ang mensahe, pero kita niya ang mahabang mga mensahe na paulit-ulit na lumilitaw na mukhang galing sa kanyang anak. Bago pa siya mapansin, dahan-dahan siyang umatras at isinara ang pinto. May bigat sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Nang sumapit ang gabi, muling nagsalita si Annette habang naghuhugas ng pinggan. "Anak,
Kayo pa ba ni Miggy? Tahimik si Rain sa una. Oo naman po, ma. Sagot nito sa huli, sabay ngiti sa kanya. Sigurado ka? Tanong niyang muli. Opo, ma. Nag-aaway lang minsan. Normal lang naman po yun. Normal? Bulong ni Annette. Sige, kung sabi mo, pero sana, kung nag-aaway kayo, sana ayusin agad ninyong dalawa. Hindi dapat makaapekto sa inyong dalawa. Marahang tumango ang kanyang anak. Opo, hindi naman po namin pinapabayaan ang aming pag-aaral. Hindi po kami nagpapaapekto. Huwag po sana kayong mag-aalala, ma. Nang gabing yon, muling hindi siya makatulog. Nakatingin si Annette sa kisame, pinakikinggan ang katahimikan ng bahay. Dati, dinig niya ang mahihinang tawa ni Rain tuwing gabi. Minsan, nagve-video call pa kay Miggy. Pero ngayon, wala na ang lahat ng yon. Pinikit niya ang mga mata pero kahit anong pihit, hindi siya mapalagay. Bakit ko nararamdaman to? Bumangon siya at tinungo ang kwarto ng anak. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakahiga na si Rain at nakayakap sa unan. Sa tabi nito, nakabukas pa ang cellphone. Nakita ni Annette ang mga salitang mabilis na pumasok bago tuluyang magdilim ang screen. Huwag mo na akong tawagan. Ayusin mo muna ang sarili mo, sabi ni Miggy. Parang binuhusan si Annette ng malamig na tubig. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at piniling huwag istorbohin ang kanyang anak. Pagbalik niya sa kwarto nilang mag-asawa, mahigpit niyang niyakap ang sarili. Ayaw niyang makialam sa problema ni Rain, pero mukhang may problema talaga ito at si Miggy. Pero paano niya aalamin yon kung hindi naman nagsasabi ang kanyang anak? Kinabukasan, tinawagan siya ng kanyang asawa mula sa opisina na hindi nakauwi ng ilang araw. Na-assign kasi ito sa ibang lugar. Kamusta kayo ni Rain? Okay naman kami, sagot ni Annette at pilit pinakalma ang boses. Medyo tahimik lang ang anak natin itong mga nakaraang araw. Stress lang siguro sa school. Hayaan mo muna at bata pa yan, sabi naman ng kanyang asawa. Oo, maikling tugon ni Annette. Pero sa isip niya, hindi lang stress yon. Kilala niya si Rain. May dinadala ito na mabigat. Habang naglalaba, napatingin siya sa labas ng bintana. Maulap ang langit at parang nagbabadya ang ulan. Tulad ng pakiramdam niya na mabigat, malamig at puno ng kaba. Anak, mahinang sambit niya kahit wala si Rain sa paligid. Kung nasasaktan ka, sana sabihin mo kay mama. Pero ang tanging sagot ng paligid ay unti-unting pagbagsak ng ulan. At sa loob ng tahimik na bahay, isang inang nagmamasid, isang anak na nagtatago, at isang pag-ibig na unti-unting nabubura sa pagitan nila. Madaling araw na nang tumunog ang cellphone sa kwarto ni Annette. Napabangon tuloy siya. Agad siyang tumingin sa orasan. 2:30 ng umaga. Napakunot ang noo niya nang makitang nagkamali lang pala siya ng set ng alarm. Babalik na sana si Annette sa pagtulog, pero ilang segundo lang, narinig niya ang mahinang hikbi mula sa kabilang kwarto. Tumayo siya kaagad, tinakbo ang pasilyo at marahang kumatok. Rain? Anak? Walang sumagot, tanging mga hikbi lang ang sumasagot mula sa loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya si Rain. Nakalugmok sa sahig, yakap-yakap ang cellphone at labis na nanginginig. Namumugto ang mga mata ng dalaga, namumula ang ilong at basang-basa ang mga pisngi ng dahil sa luha. Anak! Agad siyang lumapit at niyakap ito. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Hindi agad sumagot si Rain. Nanginginig ang labi nito at parang hirap magsalita. Ma, iniwan niya na ako? Sandaling natigilan si Annette. Sino anak? Si Miggy? Tumango si Rain saka tuluyang humagulgol. Iniwan niya na po ako, ma. Ayaw niya na. Sabi niya, hindi niya na raw ako mahal.
Hinaplos ni Annette ang buhok ng anak at pilit pinapakalma. Anak, tahan na. Shh. Hindi pa siguro niya alam ang gusto niya. Baka may pinagdadaanan lang siya. Pero habang sinasabi niya yon, ramdam niyang wala ng saysay ang mga salita. Iba ang tindi ng pag-iyak ni Rain. Hindi yun simpleng tampuhan ng magkasintahan. Yun ay luha ng isang taong nadurog ng labis. Bakit ma? Nanginginig ang boses ni Rain. Binigay ko naman po lahat. Sinusuportahan ko po siya. Lagi akong nandyan. Sabi niya, ako raw ang nakikita niyang makakasama habang buhay. Pero bakit niya po ako iniwan? Hinawakan ni Annette ang pisngi ng anak at pinunasan ang mga luha nito. Gusto niyang itanong kung ano ang problema. Pero sa nakikita niya, mukhang masakit yon para kay Rain. Pero si Rain, patuloy lang sa pag-iyak. Ang sakit ma. Ang sakit sobra, parang hindi ako makahinga. Hinila ni Annette palapit si Rain at niyakap ng mahigpit. Sige lang anak, ilabas mo lang, nandito si mama, hindi kita iiwan. Habang nakayakap, ramdam ni Annette ang panginginig ng anak. Parang batang takot at walang direksyon. At sa bawat paghikbi, parang may pumuputol sa puso niya. Pagkatapos ng ilang minuto, bumulong si Rain. Ma, may iba na siya. Parang tumigil ang oras. Anong sabi mo? Tumango ang dalaga at halos hindi makatingin. May iba na siyang babae. Kaibigan ko pa po, mama. Natigilan si Annette. Kaibigan mo? Sino? Tahimik si Rain sa loob ng ilang segundo bago nito mahinang sinabi. Si Maika po. Siya po ang ibang babae ni Miggy. Parang binagsakan ng mundo si Annette. Ano? Si Maika? Yung tinuturing mo ng kapatid? Bakit niya nagawa sa'yo to? Muling humikbi si Rain. Sabi ni Miggy, hindi niya po sinasadya. Sabi niya, nakikita lang daw po sila palagi sa campus hanggang sa nahulog siya. Tapos ngayon, buntis po si Maika, ma. Si Miggy po ang ama ng pinagbubuntis ni Maika. Mama, mahina po ako sa sakit na to. Ayoko pong maramdaman to. Hindi ko po kaya. Mahal na mahal ko po si Miggy. Hindi ko po siya kayang mawala. Napalunok si Annette. Pinilit hindi ipakita ang galit na unti-unting umaakyat sa dibdib niya. Si Maika? Paano nito nagawa yon sa anak niya? Pero pinili niyang huwag ilabas. Hindi niya gustong dagdagan pa ang sakit na Rain. At habang pinapakinggan niya ang dalaga, nahabag siya rito. Labis nitong mahal si Miggy. Para bang sa nakikita niya, nahihirapan itong makaahon mula sa lalaking iniibig. Anak, makinig ka. Marahan niyang sabi habang hinahaplos ang buhok nito. Hindi mo kasalanan to. Walang kasalanan ang magmahal ng tapat. Yung mali ay yung nanloko, yung nanakit, hindi ikaw. Makakalimutan mo rin siya. Pero ma, pabulong na sagot ni Rain. Ang sakit po eh. Paano po kung hindi na po ako mahalin ng kahit na sino? Paano po kung ako yung problema? Hindi ikaw ang problema. Mabilis na sagot ni Annette at halos may puwersa na sa tono. Rain, tingnan mo ko. Huwag kang panghinaan ng loob. Hindi sa kanya umiikot ang mundo mo. Marami ka pang makikilala na mas magmamahal sa'yo ng totoo. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Namumula ang mga mata nito at nanginginig ang mga labi. Sinapo ni Annette ang mukha nito. Huwag mong sisisihin ang sarili mo, anak. Minsan talaga, kahit gaano kabuti, may mga taong hindi kayang suklian yon. Pero hindi ibig sabihin ay kulang ka. Ma, hindi ko po alam kung paano ko babangon. Hikbi ni Rain. Parang lahat ng pangarap namin, wala na po. Lahat ng pinaniniwalaan ko po, nasira na talaga. Babangon ka, anak. Hindi ngayon, hindi bukas. Pero darating ang araw na gigising ka ulit at hindi na ganito kasakit. Nandito lang si Mama. Ha? Hindi kita pababayaan. Mahigpit silang nagyakapan. Sa gitna ng katahimikan,
Tanging mga hikbilang na rin at mahinang paghinga ni Annette ang maririnig. Ilang minuto ang lumipas, tila nakatulog si Rain sa pagod. Inayos niya ang higa nito at maingat na tinakpan ng kumot. Sandaling pinagmasdan niya ang anak. Ang mukha nitong pagod, ang mga matang halos namamagana sa sobrang pag-iyak. Tahimik siyang naupo sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang buhok ni Rain ng marahan at paulit-ulit. Sa bawat haplos, may dasal siyang inuusal. Habang tinititigan niya si Rain, naisip ni Annette na hindi pa rin talaga niya gaanong kilala ang kanyang anak. Noon kasi, ang tita Raquel lang nito na kapatid niya ang nagpalaki rito. Kailangan kasi nilang iwan noon si Rain noong 4 years old ito dahil pareho silang nagkaroon ng opportunity ni Leo sa ibang bansa. Nang makaipon, saka pa lang sila nakapagpagawa ng bahay, nakapag-settle down at nasubaybayan ang paglaki ng kanilang anak. Kaya 10 years old na si Rain nang talagang makasama na nila ito. Mabuti na lang talaga at kahit papaano, hindi nalayo ang loob ng kanilang anak. Lumaki pa rin na malambing at mapagmahal sa kanila ni Leo. Kaya medyo nagulat si Annette na ganoon pala mag-handle si Rain ng sakit na nadarama. Talagang dumedepende ito kay Miggy. At siguro, medyo guilty siya dahil may mga bagay pa rin talaga siya na hindi alam tungkol kay Rain. May mga bagay pa rin na hindi niya na mabawi nang mawala sila ng ilang taon ni Leo sa tabi nito noong bata pa lang. Paglabas niya ng kwarto, dumiretso siya sa kusina. Umupo siya sa mesa, hawak ang isang tasa ng malamig na kape. Nang dumating ang asawa niyang si Leo, agad nitong napansin ang katahimikan niya. Annette, bakit? Gising ka pa? Nag-angat siya ng tingin. Iniwan si Rain. Si Miggy at ang anak natin ay break na. Napatigil si Leo. Ano? Kailan? Bakit at anong ginawa ng lalaking yun? Ngayon lang, tumawag daw kanina. May iba na at si Micah na kaibigan na Rain. Nabuntis niya pa. Umigting ang panga ni Leo. Walang hiyang batang yun. Akala ko mabait. Huwag siyang magpapakita dito. Baka hindi ko siya matansya at masapa ko. Anong karapatan niyang saktan at lokohin ang anak natin? Mas masakit pa yan kay Rain lalo na't best friend niya ang nabuntis. Pinikit ni Annette ang mga mata. Leo, wag muna. Wag na nating dagdagan ng stress niya. Masyado lang gugulo. Ang mahalaga ngayon, si Rain. Kailangan niya tayo ngayon. Mukhang hindi niya matatanggap na naghiwalay sila at ganun ang nangyari sa relasyon nila ni Miggy. Tumango si Leo, sabay upo sa tapat niya. Kawawa naman ang anak natin. Wala tayong magagawa kundi samahan siya. Tahimik silang nagkaintindihan. Sa mga mata ni Annette, may halong lungkot at takot. Hindi lang dahil nasaktan ng anak niya, kundi dahil alam niyang ibang klase ang sakit ng unang pag-ibig. Lalo na kung sabay na nawala ang minamahal at ang kaibigang pinagkatiwalaan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, lumabas naman si Rain. Tahimik lang ito, walang imik at walang gana sa pagkain. Umupo ang dalaga sa mesa at tiningnan lang ang mga niluto niya. Anak, marahan niyang sabi. Kumain ka muna kahit kaunti. Tumango lang si Rain pero hindi na kumain. Ma, pwede po bang wag muna akong pumasok? Tumango agad si Annette. Oo anak, magpahinga ka muna. Nandito lang kami ng papa mo. Basta kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang kami. Ngumiti si Rain ng tipid. Salamat po ma. Pagkaalis na Rain, napatingin si Annette sa pinto ng kwarto ng anak. Naramdaman niya ulit yon bilang ina. Noong panahong nasa ibang bansa sila ni Leo, naramdaman ni Annette ang ganap na kawalan ng magagawa. Parang lahat ng mayroon sila, walang makakapagpaayos sa pusong durog ng kanilang anak na si Rain. Akala ni Annette tapos na ang unos para sa anak nila. Akala niya unti-unti nang makakabangon si Rain mula sa pagkasawi. Ilang linggo rin kasing nakikita niya na bumabalik ang sigla ng anak kahit kaunti lamang. Nakangiti na ulit paminsan-minsan, tumutulong sa kusina at minsan pa nga ay nagbibiro.
Kaya't nang marinig niya isang gabi ang pag-iyak ni Rain sa kwarto nito, parang muling bumagsak ang langit sa kanya. Tahimik siyang lumapit sa pintuan. Hindi niya agad binuksan, pero nang marinig niyang, "Maika, bakit?" ay parang may matalim na punyal na tumutusok sa puso ni Annette. Kinabukasan, habang nagkakape sa kusina, dumating si Jenny. Maputla ang dalaga, halatang puyat at nag-aalangan. "Jenny?" Mahinahong bati ni Annette, pero ramdam ang bigat sa boses niya. "Pwede ba tayong mag-usap sandali?" Tumango si Jenny at umupo sa harap niya. Napag-usapan nila ang tungkol kina Rain at Maika. Kung may iba naman kasing makakaalam ng mga nangyayari, si Jenny lang yon. Huminga ng malalim ang dalaga. "Matagal na po pala, tita. Hindi lang po nagsabi si Rain. Alam ko pong nag-aaway na po sila ni Maika dati, pero akala ko ay maayos din." Dahan-dahang tumayo si Annette, parang hindi alam kung saan ilalagay ang sarili. Ang galit at sakit ay sabay-sabay na umakyat sa dibdib niya. "Kaibigan niya yon, Jenny. Ang itinuring kong anak din. Dito siya kumakain, dito siya tumatawa kasama namin. Paano niya nagawa yon?" Hindi makatingin si Jenny. "Pasensya na po, tita. Hindi ko rin po alam kung paano nangyari. Galit din naman po ako kay Maika. Hindi po ako makapaniwala na magagawa niyang bagay na yun kay Rain." "Salamat, Jenny," saad ni Annette at pilit na pinapakalma ang sarili. "Salamat sa katapatan mo sa anak ko. Sana huwag mong talikuran si Rain katulad ng ginawa ni Maika. Kailangan ka niya ngayon." Pagkaalis ni Jenny, dahan-dahan siyang bumalik sa kwarto nila ni Leo. Doon siya naupo sa gilid ng kama. Walang ibang maramdaman kundi ang bigat ng mga nangyayari. Kinuha niya ang unan, niyakap yon at doon sumabog ang lahat ng pinipigilan. "Bakit siya pa, Panginoon?" bulong niya. "Bakit kailangan pang sa kaibigan niya? Hindi ba sapat na nasaktan ng anak ko?" Lumipas ang mga oras. Nang lumabas siya ng kwarto, nagkunwari na lang siyang maayos. Ayaw niyang ipakita kay Rain ang sakit na dinadala niya. Nang makita niyang tahimik lang ang anak sa sala, nakaupo at walang gana, lumapit siya at marahang hinaplos ang buhok nito. "Anak, gusto mo bang kumain?" tanong niya. Umiling si Rain. "Hindi pa ako gutom, ma." "Rain?" Hinawakan niya ang kamay nito. "Pwede mo akong kausapin kahit anong oras. Hindi mo kailangang itago ang sakit." Napatingin si Rain at namumugto ang mga mata. "Ma, bakit po ganon? Akala ko kilala ko sila. Si Miggy, si Maika. Pareho kong minahal, pero pareho nila akong niloko." Tumulong muli ang luha ng kanyang anak. At si Annette, walang nagawa kundi ang yakapin siya. "Anak, hindi mo kasalanan yan." Hindi siya sinagot ni Rain, pero naramdaman ni Annette ang panginginig ng katawan nito. Gusto niyang sisihin si Maika, si Miggy, at gusto niyang puntahan at kumprontahin. Pero naisip niyang mas lalo lang niyang masasaktan si Rain kung makikita niyang nagkakagulo. Parang bubog na nababasag si Annette. Hindi lang ng puso ng anak niya kundi pati ng kanya bilang isang ina. Dahil ang mas masakit kaysa sa pagtataksil ay ang pakiramdam na kahit buong puso niyang pinoprotektahan ang kanyang mahal, minsan hindi niya pa rin ito maililigtas. Mula nang mangyari ang lahat, parang unti-unting naglaho si Rain. Hindi ito lumalabas ng kwarto, bihira ng kumain, at kahit sa mga sandaling nagkikita sila sa hapag, laging nakayoko at tahimik lang. Ang dating masigla, maingay at puno ng pangarap na anak, ngayon ay parang anino na lang ng dating sarili. Araw-araw, si Annette ay kumakatok sa pinto ng anak. Dala ang tray ng pagkain. "Anak, may sinigang ako rito. Paborito mo to, hindi ba?" Katahimikan lang ang ibinibigay sa kanya ni Rain. Tanging mahinang pag-ubo lang ang naririnig niya sa loob. "Anak, kaunti lang. Kahit sabaw lang." Nagpigil siya ng buntong hininga bago iniwan ang pagkain sa harap ng pinto. Sanay na siya, alam niyang hindi rin ito kakainin. Kinagabihan, habang nasa sala siya, narinig niya ang mahinang hikbi
mula sa kwarto ni Rain. Pinatay niya ang TV at tahimik na lumapit sa pader na naghihiwalay sa kanilang mga kwarto. Doon niya narinig ang mahina at halos pabulong na iyak. Hindi sigaw, hindi galit, yung uri ng pag-iyak na parang galing sa kaluluwa ni Rain. Napahawak si Annette sa dibdib niya. Parang doon din pumapasok ang bawat luha ng anak niya. Pagbalik niya sa kama, pinilit niyang makatulog pero hindi mapakali ang puso ni Annette. Sa bawat paglingon, tanging mukha ni Rain ang naiisip niya. Ang mga mata nito na dati ay kasing liwanag ng araw, ngayon ay tila nilamon ng dilim. Kinabukasan, kinausap niya ang asawa. Leo, hindi ko na alam ang gagawin ko kay Rain. Hindi siya kumakain, hindi siya nakikipag-usap. Parang gusto ko nang dalhin sa doktor. Tumingin si Leo at mabigat ang tingin sa kanya. Bigyan mo lang ng oras, Annette. Bata pa siya at nasaktan lang. Lilipas din yan. Napailing si Annette. Hindi ito simpleng nasaktan. Hindi ito lang Leo. Kilala ko ang anak ko. Ibang klase ito. Ano pa bang magagawa natin? Hindi naman natin mapipilit yan. Ang kailangan niya ay kaunting pasensya. Pasensya? Napaangat ang boses ni Annette. Pasensya ang gusto mo habang unti-unti siyang nalulunod. Araw-araw ko siyang nakikita, Leo. Parang wala nang laman ng mga mata niya. Huminga ng malalim sa Leo. Minsan wala talagang magagawa ang mga magulang, kundi ang maghintay. Hayaan mo siyang makahanap ng lakas. Kaya niya yan. Malaki na siya. Kaya siguro ang hina-hina niya kapag nasasaktan ng ganito kasi masyado nating binibaby. Malaki na siya kaya alam kong kakayanin niya yon. Hindi na nagsalita si Annette, pero sa loob-loob niya, sumisigaw ang kanyang puso. Paano niya ito hahayaan kung nakikita niyang unti-unti na itong nauupos? Kinagabihan, habang nagliligpit siya ng mga damit sa labahan, may napansin siyang sketchpad sa ibabaw ng lamesa ng anak. Dahan-dahan niyang binuksan, alam niyang mali pero hindi niya na kinaya ang kuryosidad. Ang unang pahina, isang alon, malaki at magulo. Parang handang lamunin ang lahat. Sa sumunod na pahina, puso na basag at may patak ng luha sa papel. Sa sumunod pa, isang batang babae na parang nakasilip sa dilim ang mga mata at parang may mga aninong humahawak sa musmus nitong katawan. Napahawak si Annette sa bibig niya. Diyos ko, ano to? Umupo siya at dahan-dahang nilapitan ang pintuan ng anak. Rain, anak, gising ka pa. Ma? Humina ang tinig sa loob. Pwede ba akong pumasok sandali? Matagal ang katahimikan bago marinig niya ang mahinang, sige ma. Pagpasok niya, naabutan niya si Rain na nakaupo sa kama, nakasaplot ng hoodie at may hawak na sketchpad. Anak, malambing na sabi ni Annette habang umuupo sa tabi. Nakita ko yung mga drawing mo, ang gaganda pero ang lungkot. Tahimik si Rain, tinitigan lang ang sketchpad. Wala lang yun ma, trip ko lang mag-drawing. Ngunit si Annette, ramdam sa ngiti niya ang sakit. Hindi mo kailangan magpanggap anak, alam kong masakit pa rin. Tumulo ang luha ni Rain. Isa, dalawa, bago nito binitiwan ang sketchpad. Ma, hindi ko po alam kung paano ako babalik sa dati. Parang lahat ng kulay nawala. Hinaplos ni Annette ang buhok ng anak. Hindi mo kailangan bumalik sa dati, anak. Kasi kahit nasaktan ka, kaya mong magsimulang muli. Hindi mo lang siguro ramdam ngayon, pero darating din ang araw na yon na magigising ka ulit na may dahilan para ngumiti. Pero kailan po ma? Humikbi si Rain. Kailan matatapos to? Ang sakit pa rin eh. Kahit nakapikit ako, naaalala ko pa rin siya. Pati si Micah. Lahat ng sinabi nila, lahat ng tawa namin, paulit-ulit sa ulo ko. Lahat ng mga sakit na nararamdaman ko po nung bata ako, parang bumabalik lahat. Parang naiipon po mama. Hindi ko na po kaya. Hinaplos ni Annette ang pisngi nito at pinahid ang luha. Hindi ko masasagot yan anak, pero nandito ako araw-araw hanggang kayanin mo ulit. Pasensya na ma, mahina nitong sabi. Alam ko pong nakakaabala na ako. Hindi na ako kumakain.
Hindi na ako nakakatulong dito sa bahay. Rain? Putol ni Annette, mariin pero malumanay ang boses. Anak kita, hindi mo kailangan humingi ng pasensya dahil nasasaktan ka. Ang totoo niyan, mas masakit para sa akin na nakikita kang ganito. Umiyak muli si Rain at niyakap siya. Ma, ayoko na. Pagod na po ako. Yumakap si Annette ng mahigpit. Pilit pinipigil ang sariling luha. Sige lang anak, ilabas mo lang lahat. Ako ang magiging sandalan mo hanggang makabangon ka ulit. Hindi na alam ni Annette kung ano pa ang dapat gawin. Araw-araw ay parang mauupos ang anak niya sa loob ng bahay. Tahimik, walang gana at parang wala ng dahilan para mabuhay. Kaya isang umaga, habang nagkakape, bigla niyang sinabi sa asawa, "Dalhin natin sa dagat, baka makatulong." Tumingin si Leo at medyo nag-alinlangan. Sa ganitong kondisyon niya, Annette, gusto mo siyang isama sa biyahe? Oo, sagot niya rito. Baka sakaling doon kahit kaunti ay gumaan ang loob niya. Baka yung hangin ng dagat ay makatulong. Yun ang naging simula. Ilang araw lang, nakaplano na ang lahat. Palawan muna, tapos Boracay. Pinili ni Annette ang pinakamagandang hotel malapit sa dagat at may tahimik na tanawin. Umaasa siyang baka sakaling doon, maibalik niya kahit kaunting ngiti ng kanyang anak. Pagdating nila sa Palawan, sinalubong sila ng amoy ng alat at init ng hangin. Habang nakatayo si Rain sa buhanginan, mahina nitong sinabi, "Ang ganda ma." Ngumiti si Annette ng pilit. "Oo anak, parang dati, 'di ba? Mahilig kang maglaro sa tubig." Tumango si Rain pero hindi tumingin sa kanya. Sa halip, nakatingin lang ito sa malayo at parang may hinahanap sa alon. "Gusto mong lumangoy?" Tanong ni Annette. Tanong ni Annette, pilit pinapasigla ang tinig. "Pwede tayong sumakay sa bangka, mag-snorkeling o kahit ano." "Okay lang po ma, dito lang po ako." Mahina at walang kulay ang boses ng dalaga. Napabuntong hininga si Annette. Pinanood niya si Rain habang nakaupo sa buhangin, tahimik na hinahaplos ang mga butil sa palad. Ang dating batang tumatakbo sa dalampasigan, ngayon ay parang tinatangay ng hangin ng kalungkutan. Kinagabihan, habang kumakain sila sa restaurant ng hotel, sinubukan ni Annette na magbiro. "Naalala mo ba nung maliit ka pa? Gusto mong maging Serena?" Ngumiti si Rain. "Oo ma, kasi sabi ko gusto kong tumira sa dagat. Walang problema at saka po tahimik." Ngayon, tanong ni Annette at umaasang maririnig ang dating tono ng anak. Napayuko si Rain. "Tahimik nga po dito ma, pero parang mas naririnig ko po yung sakit kapag tahimik." Hindi na nakasagot si Annette. Tiningnan lang niya ang anak habang pinipisil ang baso ng tubig. Pagbalik nila sa hotel room, nagbukas siya ng ilaw sa terrace. Lumapit si Rain at nakatingin pa rin sa dagat. "Ma," mahina nitong sabi. "Bakit parang kahit saan po tayo pumunta, dala ko pa rin yung bigat?" Hinawakan ni Annette ang kamay ng anak. "Kasi anak, hindi ganun kabilis mawala ang sakit. Pero wag kang mag-alala, hindi mo kailangang takasan. Lilipas din yan." Ngumiti si Rain ng bahagya, pero may luha sa gilid ng mata nito. "Sana nga ma, kasi pagod na rin po ako." Hindi na nakapagsalita si Annette. Yumakap na lang siya sa dalaga at hinayaan ito na umiyak sa dibdib niya. Habang natutulog si Rain ng gabing yon, si Annette ay tahimik na umupo sa gilid ng kama. Pinagmamasdan niya ang mukha ng kanyang anak. Hinaplos niya ang buhok ni Rain at bumulong. "Kung pwede lang anak, ako na lang yung masaktan sa halip na ikaw." Unti-unti siyang napaluha, tahimik lang, walang hikbi pero tuloy-tuloy. Wala na siyang ibang kayang gawin kundi ang umiyak. Tiningnan niya ulit ang natutulog na anak. Ang batang minsan ay puno ng tawa at kwento, ngayon ay tila nilamon ng dagat ng kawalan. Pagbalik nila mula sa bakasyon, mas mabigat na ang pakiramdam sa bahay. Parang mas makapal ang katahimikan at mas malamig ang bawat sulok. Ang dating tahanang puno ng halakhak ng mga paang nagmamadaling bumaba ng hagdan, ngayon ay parang nilalamo na lang ng kalungkutan. "Anak,"
Marahan niyang sabi. Gusto mo bang kumain muna? Ayoko po ma, sa kwarto na lang ako ma. Pagod ako. Bago siya makasagot, umakyat na si Rain. Naiwan si Annette sa sala at nakatitig sa hagdan na parang nilamon ng anino ng anak niya. Lumipas ang mga araw, pilit niyang ibinalik ang normal na ritmo ng buhay. Tuwing umaga, bumabangon siya ng maaga para magluto ng almusal. Anak, gising na, may almusal na. Tawag niya, pinipilit ang boses na maging masigla. Mula sa loob, naririnig niya ang mahinang sagot. Mamaya na lang po ma. Minsan, dadalhin ni Annette ang plato sa loob. Makikita niya si Rain nakahiga pa rin, nakapikit pero gising. Anak, kailangan mong kumain kahit kaunti. Umiling naman ito. Wala po akong gana ma, mamaya na lang po ako kakain. Hindi ka naman pwedeng palaging ganyan anak. Baka magkasakit ka. Tahimik lang si Rain, kaya't sa huli, ibababa na lang ni Annette ang plato at dahan-dahang lumabas. Leo, sabi ni Annette, minsang kumakain sila. Baka kailangan na nating humingi ng tulong, hindi na to normal. Nilingon siya ng asawa. Ano bang ibig mong sabihin? Therapy o kahit counseling. Hindi ko na kaya to, ang bigat na Leo. Parang bawat araw, unti-unting nawawala ang anak natin. Nagkibit balikat ang kanyang asawa. Baka naman makalipas lang ng panahon bumalik din siya. Hayaan mo muna at huwag na nating pilitin. Napabuntong hininga si Annette. Pero paano kung hindi na siya bumalik? Paano kung itong tahimik na to ay yun na siya ngayon? Dahil pareho na silang hindi mapakali ni Leo, napagdesisyonan na nga nila na ipatingin ang kanilang anak. Lumipas ang halos 3 linggo mula nang magsimula si Rain sa therapy. Nung una, alam niyang nahihirapan si Rain. Pero kahit papaano, umaasa si Annette na makakatulong yun dito. Araw-araw niyang sinasamahan ng anak, nagdadala ng pagkain, naghihintay sa labas ng klinik habang pinipilit maging matatag. Isang umaga, habang nakaupo siya sa may hallway ng psychiatric center, lumapit ang sekretary nito. Mrs. Ramirez, pwede na po kayong pumasok. Gusto raw kayong makausap ni Dr. Ramos pagkatapos ng session ni Rain. Tumindig siya at may kaba sa dibdib. May problema po ba? Mas mabuting marinig niyo po mismo mula kay Doc. Pagpasok ni Annette, nakita niyang nakaupo si Dr. Ramos sa harap ng mesa. Seryoso ang mukha nito. Nandoon din ang isang recorder na nakapatay na. Nasa kabilang kwarto pa si Rain ayon sa nurse. Upo muna po kayo, Mrs. Ramirez. Mahinahong sabi ng doktor. Alam kong hindi madali itong pag-uusapan natin, pero kailangan nyo itong marinig bilang magulang. Umupo si Annette. Doc, may nangyari ba? May sinabi ba siya? Tahimik na tumango si Dr. Ramos. Oo, may ibinahagi po si Rain ngayong session. Isang karanasang matagal niyang itinago. Isa po ito sa mga pinagmula ng kanyang trauma. Nang dahilan kung bakit mabigat sa kanya ang pagtitiwala at pagmamahal. Humigpit ang dibdib ni Annette. Trauma? Anong ibig niyong sabihin? Nauutal niyang tanong. Huminga ng malalim ang doktor bago nagsalita. Nabanggit na Rain na noong bata pa siya, mga 5 o 6 na taon, may isang kamag-anak na nanakit daw po sa kanya. Hindi niya ito sinabi noon dahil natatakot siya at ayon sa kanya, tinakot siya ng taong yon at pinagbawalang magsumbong. Napahawak si Annette sa mga labi. Diyos ko, napapikit siya habang nanginginig ang mga kamay. Sino, Doc? Sino ang taong yon? Asawa daw po ng tita Raquel niya, Tito Romano. Maingat na sabi ng doktor. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ni Annette. Hindi maaari. Umiling siya ng paulit-ulit. Hindi ko, sa bahay nila, sa kanila namin iniwan noon nang mag-abroad kaming mag-asawa. Tahimik lang si Dr. Ramos. Hinayaan muna siyang huminga. Hinayaan ang mga luha na kusang tumulo. Sino ba naman kasing ina ang hindi mapapaiyak sa ganoong sinapit ng anak? Dok,
Paano niya kinaya yon? Halos pabulong niyang tanong. Ang tagal naming wala. Nagtatrabaho kami sa abroad. Iniwan namin siya kay Raquel dahil akala namin ay ligtas siya roon. Hindi niya agad naintindihan ang nangyari pero naidetalye niya sa akin. Wala raw penetration na nangyari. Pero ginamit as instrument ang anak niyo para sa pleasure ng isang tao. Hinawakan lang daw siya at hinuhubaran dahil maliit pa nga lang siya. Sabi ng taong nanamantala sa kanya, hinihintay lang daw po siyang lumaki para wasakin siya. Good thing, nakuha niyo po siya agad. Pero nawala din dahil doon ang kaunting kainosentehan niya noong bata. At habang lumalaki siya, hindi niyo po nakikita pero nakaka-apekto yun sa behavior ni Rain ngayon. Paliwanag pa ng doktor. Sabi niya, bata pa siya noon at akala niya normal lang ang pagiging malapit ng taong yun. Pero nang tumanda siya at unti-unti niya nang na-realize na mali, pinilit niyang limutin lalo na nang bumalik kayo at pinuno siya ng pagmamahal. Pero nang masaktan siya kamakailan, nang mawalan siya ng tiwala dahil sa isang relasyon, bumalik lahat ng sakit na tinago niya. Yun po ang nakaka-trigger sa kanya. Mabuti po at naisipan niyo na agad siyang dalhin dito bago pa mahuli ang lahat. Hindi na mapigilan ni Annette ang mga hikbi. Para siyang nilalamon ng bawat salitang yon. Doc, mahina niyang sabi. Bakit hindi niya sinabi nun? Bakit hindi siya nagsumbong? Sana nalaman namin. Sabi niya natatakot siyang magkagulo. Sinabi niya rin po na pinagbantaan siya ng taong yun na kapag nagsalita siya masasaktan daw kayo pagbalik niyo sa Pilipinas. Bata pa siya noon at para sa kanya ay mas mahalaga na ligtas kayo. Napatakip si Annette sa bibig. Hindi niya mapigilang umiyak. Diyos ko, ilang taon na niyang pasanto at hindi ko man lang naramdaman. Akala ko na protektahan ko siya. Akala ko sapat na yung pagmamahal namin. Lumapit si Dr. Ramos at marahang inilapag ang isang box ng tissue sa harap niya. Walang sino mang magulang ang handang makarating ng ganito, Mrs. Ramirez. Pero gusto kong malaman ninyo, hindi nyo kasalanan. Hindi nyo alam at ang mahalaga ngayon ay alam nyo na at nandito na kayo para tulungan siyang gumaling. Tahimik na tumango si Annette pero tuloy-tuloy pa rin ang luha. Kailangan kong kausapin si Rain. Kailangan niyang maramdaman na ligtas siya. Pwede po pero hindi ngayon. Bigyan muna natin siya ng panahon. Hinihiling ko rin na huwag muna ninyong babanggitin ang pangalan ng taong yun hanggat hindi pa siya handa. Sa ngayon, ang kailangan niya ay pag-unawa at hindi mga tanong. Paglabas ni Annette ng silid, parang wala siyang maramdaman. Lumakad siya palayo, mahigpit na hawak ang bag at nang makita si Rain sa waiting area, agad siyang napahinto. Nakatungo lang ang kanyang anak, tahimik at parang pagod. Ma? Mahina nitong tanong nang makita siya. Lumapit siya at marahang hinaplos ang buhok na Rain. Anak, tapos ka na? Tumango ito. Oo ma, okay lang po ako. Gusto mo bang kumain muna sa labas? Tanong ni Annette, pinipilit na maging normal ang boses. Hindi na ma, gusto ko lang pong umuwi. Sige. Sagot niya at pinilit ang ngiti. Sa biyahe pa uwi, walang nagsalita. Si Rain nakatingin sa labas ng bintana habang si Annette ay pilit na nilulunok ang bigat na nadarama. Paano niya hahawakan ngayon ang dalaga? Paano niya ipaparamdam na ligtas ito? Pagdating sa bahay, dahan-dahan siyang lumapit kay Rain bago ito pumasok sa kwarto. Anak, mahal kita. Kahit anong mangyari, lagi kong pipiliing paniwalaan ka. Tumigil si Rain at bahagyang lumingon. Ma? Minsan, patuloy ni Annette habang nanginginig ang tinig. Kahit hindi mo sabihin, nararamdaman ng ina ang sakit ng anak niya. At gusto kong malaman mo, hindi mo kailangang dalhin yan ng mag-isa. Sandaling nanahimik si Rain bago marahang yumakap sa kanya. Wala itong sinabi, pero ramdam ni Annette ang bigat ng yakap. Parang paghingi ng tawad at baka paghingi ng lakas. Nang gabing yon, hindi nakatulog si Annette. Tahimik siyang umiiyak sa tabi ng asawa niyang si Leo na mahimbing nang natutulog. Sa wakas, nagpasya na siyang gisingin ito. Leo, mahinahon niyang sabi.
Pikit pa si Leo pero nagmulat din nang marinig ang tinig niya. Bakit? May sinabi si Doc kanina tungkol kay Rain. Napabangon agad si Leo. Ano raw? Hindi agad siya nakasagot. Nang makapagsalita siya, mahina at putol-putol ang kanyang boses. May nangyari nung bata pa siya. May taong nanakit at pinagsamantalahan si Rain. Hindi daw totally pero hinawakan pa rin at nagpawala ng kainosentihan ng anak natin. Taong pinagkatiwalaan natin. Napatitig si Leo at unti-unting namutla. Sino? Yung asawa ni Raquel. Yung asawa ng kapatid ko. Leo, sorry. Hindi ko alam na ganun. Hindi ko alam. Natigilan si Leo saka marahas na bumangon. Ano? Hindi pwede. Hindi ko palalampasin yun. Leo, wag muna. Pinigilan ito ni Annette at mahinang humagulgol. Teka lang, kailangan nating unahin si Rain. Pero Annette, ilang taon niya nang tinitiis to. Sigaw ni Leo habang nanginginig ang boses sa galit. Paano ko siya haharapin na parang walang nangyari? Gusto kong patayin yung walang hiyang yun. Hinawakan ni Annette ang mukha nito. Alam ko, pareho tayong nasasaktan pero kung magagalit tayo ngayon, lalo lang matatakot si Rain. Hindi natin pwedeng iparamdam sa kanya na siya pa ang may kasalanan. Doon na rin bumigay si Leo na paupo sa sahig. Hinahampas ang kama habang pumapatak ang luha. Diyos ko, Annette, bakit hindi natin to nalaman kaagad? Dahil magaling magtago ng nararamdaman si Rain, sagot niya. Pero mabuti at nasagip natin siya. Kung tumagal ang anak natin doon at hindi tayo nagdesisyong umuwi dito noong 10 taong gulang pa lang siya, baka tuluyang nasira ang buhay ng anak natin. Alam na natin ngayon at yan ang pagkakataong hindi na natin siya pababayaan ulit. Magdamag silang nagyakapan. Walang tulog, walang pahinga, pero may kasunduan. Na sa bawat susunod na araw, kahit mahirap, sabay nilang haharapin. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, nakaupo silang 3 sa mesa. Tahimik pero hindi tulad ng mga nakaraang linggo. Sa pagkakataong yon, may kasamang pag-unawa sa bawat sulyap. Mahinang sabi ni Rain. Salamat kasi hindi mo ko tinanong kahit ang dami mong gustong malaman. Ngumiti si Annette, bagaman may luha pa sa mga mata. Hindi ko kailangan ng paliwanag, anak. Ang kailangan ko ay makasama ka ulit ng buo, ligtas at marunong muling magmahal sa sarili. Sa mga lumipas na araw, tahimik silang kumikilos na mag-asawa. Ayaw niyang malaman ni Rain na naaapektuhan sila pagkatapos ng natuklasan. Alam niyang yon ang inaalala ng dalaga. Kaya hindi nila ipinapakita ni Leo na galit sila. Hindi ko alam, Leo, bulong ni Annette. Paano niyang nagawang pagsamantalahan ng ganun ang anak natin? Mabagal na napatingin sa kanyang asawa. Puno ng galit at luha ang mga mata nito. Anong klaseng lalaki yun? Bastos. Bata sa rin nun. 5 taong gulang lang at pagkatapos ay ginamit niya sa kabastusan niya sa katawan. Hindi pwedeng matapos to sa ganito. Hindi pwedeng walang hustisyang anak natin. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagpunta sila sa istasyon ng pulis. Walang imik si Annette habang hawak ang kamay ni Leo. Dala ang kopya ng psychiatric report at statement ng doktor. Ma'am, sir, sabi ng pulis na nakaupo sa mesa. Ano pong may paglilingkod namin? Tumikhim si Leo, pinilit kontrolin ang panginginig ng boses. Gusto naming magsampa ng kaso laban sa bayaw ko na ginahasa niyang anak namin noon pa. Napatingin ang pulis at halatang nagulat. Ilang taon na po ang anak niyo nung nangyari? 5 taon, sagot ni Annette, halos hindi marinig. At ngayon lang namin nalaman. Natahimik sandali ang pulis. Ma'am, sir, pwede po ba naming makuha ang pangalan ng suspect? Bumigat ang hangin. Si Romano de la Cruz, bulong ni Annette. Asawa ng kapatid ko. Isinulat yun ng pulis at tiningnan silang mag-asawa. Kailangan po nating kunin ang full statement ng anak ninyo, pati ang resulta ng evaluation ng doktor. Pero sisiguraduhin namin gagawa namin ang lahat. Hindi ito dapat palampasin.
Tumango si Annette at mahigpit ang pagkakahawak kay Leo. Sa wakas, may direksyon na ang galit na matagal nang kumukulong sa kanila. Kinahaponan, habang umuulan, dumating sila sa bahay ni Raquel. Nandoon si Romano, nakaupo sa veranda at may hawak na kape. Nang makita silang dalawa, nagulat ito at tila biglang nanigas nang may kasama silang mga pulis. Annette, Leo, aba, anong... Hindi na natapos ni Romano ang sasabihin. Bigla siyang sinugod ni Leo, sabay isang matinding suntok sa panga ng kanyang bayaw. Walang hiya ka! Tumilapon si Romano at bumagsak sa sahig. Tumakbo si Raquel mula sa loob. Kuya Leo, anong ginagawa mo sa asawa ko? Sabihin mo nga sa akin! Halos paos na boses ni Leo at nanginginig sa galit. Anong klaseng tao ka? Bata yung anak ko, 5 taon, at nagawa mong... Hindi na nito natapos dahil muling binugbog ni Leo si Romano sa dibdib. Umiyak si Raquel at pilit inawat ang asawa ni Annette. Ano bang sinasabi niyo? Tumayo si Annette at hinarap ang kanyang kapatid. Hindi mo alam, Raquel? Hindi mo alam na asawa mo ginamit ang anak ko. 5 taon si Rain noon. Habang nasa abroad kami, habang pinagkakatiwala ko sa inyong anak namin, ginawa niyang impyerno ang buhay ng anak ko. Napahinto si Raquel at biglang namutla. Hindi totoo yan. Sabihin mo sa kanya, Romano. Sigaw naman ni Leo. Sabihin mo sa asawa mo kung anong ginawa mo. Bastos ka. Manya ka. Tahimik lang si Romano, hawak ang pisngi. Wala akong ginagawa. Sinungaling! Sigaw ni Annette. May ebidensya kami. Alam ng doktor. Umami na si Rain. Hinawakan ko lang yun. Di ko naman dinali. Malakas na sigaw ni Romano. Mas lalong sumabog sa galit si Leo. Kahit nadulo ng buhok ng anak ko, kung pinagnanasaan mo, pananamantala na yun. Kung hindi namin kinuha si Rain, ano pang magagawa mo? Ang lakas ng loob mong sabihin wala kang kasalanan. Ilang taon kang nagparao sa anak naming bastos ka. Napatakip ng bibig si Raquel. Diyos ko! Hindi mo ba napansin? Humihikbing tanong ni Annette. Kung paano umiwas si Rain sa kanya tuwing nandyan ka? Kung paano siya natatakot kapag nagsasalita si Romano? Hindi mo man lang nakita, Raquel. Hindi mo man lang napansin? Umiyak na si Raquel, nanginginig at lumapit sa kanya. Ate Annette, hindi ko alam. Wala akong alam. Pero nangyari na. Pabulong ni Annette at bumagsak ang mga luha. At ngayon, kailangan niyang pagbayaran yon. Lumapit na ang mga pulis. Hinayaan na lang din talaga si Leo, lalo pa at nakakagalit naman talaga ang ginawa ni Romano. Tahimik na pinusasan si Romano ng mga pulis habang si Raquel ay umiiyak sa gilid. Halos hindi makapaniwala sa mga nangyari. May karapatan kang manahimik, sabi ng pulis. Ano mang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa'yo. Habang inaakay ng mga pulis si Romano papunta sa sasakyan, tumingin ito kay Annette, isang malamig at mapagmataas na tingin. Kinagabihan, sa bahay, nakaupo si Annette sa sala. Pumasok si Leo, lumapit at umupo sa tabi niya. Nasa kulungan na siya. Kailangan magbigay si Rain ng pahayag kapag kaya na niya. Tumango naman si Leo. Hindi ko alam kung paano siya haharap sa lahat ng to. Hindi natin siya iiwan. Lalaban tayo para sa kanya. Napahawak si Annette sa dibdib. Leo, hindi ko mapatawad ang sarili ko. Iniwan natin siya noon. Akala ko ginagawa natin yon para sa kinabukasan niya. Pero habang kumakayod tayo sa ibang bansa, sinisira siya ng taong pinagkakatiwalaan natin. Hinawakan ni Leo ang kamay niya ng mahigpit. Walang may kasalanan kundi siya, Annette. Huwag mong pasanin ang ginawa ng walang hiya na yon. Kinabukasan, nagising si Annette sa mahinang katok sa pinto. Mukhang gusto siyang makausap ni Rain. Ma? Mahinang sabi ng dalaga. Narinig ko po kagabi, pinahuli niyo si Tito Romano? Lumapit si Annette at hinaplos ang buhok ng anak. Oo, anak. Hindi na niya masasaktan kahit sino ulit. Ligtas ka na. Alam na namin ang lahat. Alam kong masakit,
Alam kong trauma mo ito pero kailangan nating harapin. Tahimik lang si Rain bago unti-unting pumatak ang luha. Ayoko pong mag-away kayo ni Tita Raquel. Hindi ikaw ang may kasalanan, anak. Wala kang dapat ikahiya. Ang ginawa niya, yun ang kasalanan. Sagot ni Annette at mahigpit na niyakap ang anak. Mainit ang araw pero mas mainit ang dugo ni Annette. Sa loob ng presinto, tila bawat hakbang niya ay may kasamang apoy. Hindi niya alam kung paano siya nakarating doon nang hindi bumigay. Sa tabi niya, si Leo, nanlilisik ang mga mata, mahigpit ang kapit sa kamao at halos hindi humihinga sa sobrang galit. Ang bayaw nilang si Romano nakaupo sa harap nila. May poses ang kamay at nakayuko. Tahimik lang pero para kay Annette, bawat segundo ng pananahimik nito ay parang insulto. Yan ba ang mukha ng taong hindi makatingin sa ginawa niya? Bulong ni Annette habang nanginginig ang tinig. Kalma muna, Annette. Sabi ng pulis na nag-imbita sa kanila para sa formal na pagharap. Hintay nating dumating ang abogado. Ngunit wala nang pakialam si Annette. Hindi niya na kayang maghintay. Tumayo siya at diretsyong tinuro ang lalaki. Walang abogado. Sagutin mo ako. Romano, yung anak kong minahal, inalagaan, yun ang ginamit mo para sa kalibugan mo? Wala kang karapatang mabuhay. Sigaw ni Annette at malakas na sinampal ang pagmumukha nito. Ano ko yun? Bata siya. Dahan-dahang tumingin si Romano at may bahid na ngayon ng hiya. Pero walang kahit na anong luha. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa. Kapag lasing ko lang naman nagagawa yon. Huwag mong sabihin lasing ka lang. Sigaw ni Annette, halos mabasag ang boses. Yan bang dahilan mo? Lasenggo ka kaya nilalapastangan mo ang inosenteng bata? Ang anak ko? Wala kang puso. Walang kaluluwa. Paano mo nagawa yun sa batang tinawag kang tito? Nakakagalit, nakakapanginig ng mga laman. Yon ang nararamdaman nila ni Leo. Parang gusto na lang nila na sila mismo ang magparusa rito. Pero pinipigilan lang nila dahil hindi yon ang tamang gawin. Mas kailangan din nila si Rain sa laban na yon. Tumulong na lang din si Raquel sa pag-aayos ng kaso. Humingi ito ng tawad sa kanilang mag-asawa pero hindi niya alam kung kaya niya bang patawarin ang sariling kapatid. Mabigat ang ginawa ng asawa nito. Mahirap para kay Annette ang magpatawad. Pagkatapos asikasuhin ng kaso, ang kalagayan naman ni Rain ang kanilang inasikaso. Mama, hindi niyo naman po ako iniisip na baliw, di ba? Mahinang tanong ng dalaga habang nasa biyahe sila. Tumulo agad ang mga luha ni Annette. Anak, syempre hindi. Dadalhin ka namin sa mental facility para matutukan ka at para gumaling. Marahan na lang tumango si Rain. Sa mental facility, malumanay silang sinalubong ng nurse na may daladalang forms. Nakita ulit nila si Dr. Ramos. Kami na po ang bahala sa kanya, mahinang sabi ng doktor habang binubuo ang intake form. May mga therapy kami, may mga group sessions at may iba pang makakatulong sa anak ninyo kung kinakailangan. Ang mahalaga ngayon ay nasa ligtas na kapaligiran na siya at may structure ang mga susunod na araw. Nakangiti si Annette ng pilit, ngunit ramdam niya ang bigat ng pag-iwan kay Rain. Dok, handa kaming makipagtulungan. Gusto naming mailabas ang lahat ng sakit niya. Inaasahan namin na hindi agad-agad magaganap ang pagbabago, paliwanag ng doktor. May mga pangit na araw at babangon-bangon pa rin. Magiging progressive ang approach namin. Dahan-dahang sinuong ng mag-asawa ang mga papeles. Kailangan ng consent, history at iba pang impormasyon. Habang sinusulat ni Annette ang mga detalye, paulit-ulit niyang nasusulat ang mga pangungusap nang tila pinipinturahan muli ang nakaraan. Ang kanilang pag-alis noon, ang pagkakadala nila kay Rain kay Raquel, at ang kinahinatnan ng lahat ng desisyon nila. Pagkatapos ng intake, pinayuhan sila na pahintulutan muna si Rain na magpahinga at mag-adjust. May oras din para sa initial assessment. Habang hinihintay ang tawag mula sa staff, dumiretso si Annette sa maliit na chapel ng facility. Nagdasal siya,
Hindi para tanggalin ang sakit, kundi para bigyan ng direksyon kung paano susuportahan ang anak. Panginoon, tulungan mo siya. Bigyan mo kami ng lakas. Gabayan mo ang mga doktor na gagamot sa anak ko. Ilang oras ang lumipas bago siya tinawag. Pinapunta siya ng nurse sa isang viewing room, isang maliit na kwartong may sofa at mesa. Doon siya naghintay at doon din dumating si Rain saglit pagkatapos ng assessment. Ma, mahina ang boses ni Rain. Sige na, uwi na po kayo. Pinunasan niya ang mga luha. Anak, tandaan mo, nandito kami kapag kailangan mo. Babalik kami bukas. 3 beses sa 1 linggo kaming bibisita. Tumango si Rain at pinikit ang mga mata. Sige ma, salamat po. Pag-alis nila, ramdam ni Annette ang kawalan. Parang isang parte ng katawan niya ang naiwan sa loob ng pasilidad. Sa sasakyan, nagbibigay ng mga salita si Leo. Magiging mabuti ang mga doktor para kay Rain. Annette, kailangan lang nating maging consistent. Kinabukasan, bumalik sila ng maaga. Nagdala siya ng maliit na regalo para kay Rain. Isang sketchpad at ilang colored pencils. Para mag-drawing ka kapag may time, sabi ni Annette. Pinayagan silang mag-obserba sa isang therapy session mula sa viewing area. Isang maliit na bulwagan yon kung saan may isang maliit na grupo ng mga kabataan at isang therapist na tahimik na nag-uusap. Tila ordinaryo lang ang mga eksena. Isang batang nagkukwento, isang therapist at isang staff na nag-aayos ng activity. Sa isang individual assessment, kumatok ang therapist sa glass at nagbigay ng mga simpleng gawain kay Rain. Magkulay, gumawa ng collage, o kaya ay isulat ang 5 bagay na nagpapasaya rito noon. Si Annette ang matyagang bumabalik-balik doon dahil may trabaho pa ang kanyang asawa. Isang araw, nakaupo si Annette sa waiting room nang lumabas si Dr. Ramos. Unang linggo pa lamang at may maliit ng progress. Nakipag-usap na sa therapist ang anak ninyo. Nagsisimula siyang magkwento sa maliliit na paraan. May mga flashback na rin pero nagkakaroon na siya ng mga moments na hindi total breakdown. Napangiti si Annette ng bahagya. Talaga, Doc? Ang ibig sabihin, nagsimula ng magkaroon ng channel si Rain para mailabas ang nararamdaman. Hindi madali at hindi pa malinaw, pero importante na may willingness siyang makipagtulungan. Sa loob ng 1 buwan, may mga progress na ang dalaga. Dahil doon, may umuusbong na pag-asa. Gusto ni Annette na maging ilaw sa landas ng anak na unti-unting bumabalik mula sa dilim. Isang maaliwalas na hapon nang biglang kumatok sa gate ng bahay nila, si Mila, ang ina ni Micah. Halos hindi makagalaw si Annette nang makita ito mula sa bintana. Matagal bago niya binuksan ang pinto. Pagbukas ng gate, agad siyang sinalubong ng babae. Annette, patawarin mo ko. Patawarin mo ang anak ko. Hindi ko alam kung paano pa ako makakaharap sa inyo pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Micah. Tahimik lang si Annette. Hindi niya alam kung tatanggapin ang salitang yon o kung ibabagsak na lang ang pinto sa harap nito. Ramdam niya ang panginginig ng kamay niya pero hindi niya pinahalata. Pasok ka muna, mahina niyang sabi. Mainit dito sa labas. Sa loob ng sala, naupo silang dalawa. Parehong tahimik hanggang sa tuluyang pumatak ang luha ni Mila. Narinig ko ang nangyari sa anak mo. At naisip ko na baka may kinalaman doon sina Micah at Miggy. Pasensya na talaga sa ginawa ni Micah. Hindi ko siya pinalaki para manakit ng kapwa. Pero hindi ko rin siya napigilan. Sinubukan kong kausapin at nagsisisi naman daw siya. Hindi ko alam kung kaya kong patawarin ngayon at isipin ang isyu ng anak ko sa anak mo. Mahinahon niyang sagot, bagamat nanginginig ang tinig. Hindi ko alam kung darating pa yung araw na kaya ko silang tingnan, pero naiintindihan kong nanay ka rin. Tumango si Mila at bahagyang naiyak. Salamat at pinakinggan mo ako kahit galit ka, naiintindihan mo. Alam kong mali ang ginawa ng anak ko. Kung pwede ko lang balikan ng panahon at pigilan siya ay gagawin ko. Tahimik na bumuntong hininga si Annette. Sa loob-loob niya, naglalaban ang 2 tinig.
Ang ina na gustong gumanti para sa anak at ang ina ring nakakaunawa ng sakit ng pagkakamali. Alam mo, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali, hindi ko hinihiling na humingi pa siya ng tawad. Ang gusto ko lang ay wag na siyang lumapit sa anak ko. Wag na silang magpakita ni Miggy kasi sa tuwing maririnig ko ang pangalan nila, bumabalik lahat sa anak ko yung takot. Gusto ko lang na mapayapa na siya. Tumango si Mila. Yun din ang plano ko. Ilalayo ko na siya. Lumipat na rin kami ng bahay. Pupunta na kami ng Cebu. Hindi ko na siya pababayaan na makasira pa ulit ng buhay ng iba. Tumango na lang si Annette. Ayaw niya nang masyado pa yung palakihin. Hindi naman makakatulong kay Rain. Ayaw niya na rin ituro sa kanyang anak na palaging kapuotan ang mga taong nakagawa ng kasalanan dito. Tahimik ang umaga nang bumalik si Rain sa kanilang bahay matapos ang ilang buwan na pamamalagi sa mental facility. Habang pinagmamasdan niya ang anak na dahan-dahang naglalakad papasok, may halong saya at takot sa kanyang puso. Ma, nandito na ako. Mahina pero malinaw na sabi ni Rain. Ngumiti si Annette at pilit pinigilan ang luha. Oo anak, nandito ka na. Sa wakas ay kasama ka na namin ulit. Nagyakap silang dalawa ng mahigpit. Parang muling binubuo ang pirasong matagal nang nabasag. Ramdam ni Annette ang bahagyang panginginig ni Rain. Ngunit sa yakap na yon, alam niyang unti-unti na itong bumabalik sa sarili. Pagkalipas ng ilang araw, sinimulan ni Rain ang therapy sessions sa labas ng facility. Tuloy pa rin naman yon sa bawat pag-uusap, parang unti-unting nababawasan ang mga halimaw sa loob ng isip ng kanyang anak. Isang hapon, habang nagkakape sa veranda, narinig ni Annette ang mahinang tawa ni Rain mula sa loob. Kausap nito ang therapist sa video call. Yun ang unang pagkakataon na muli niyang narinig ang anak niya na tunay na tumawa. Hindi niya maiwasang mapangiti pero kasabay nun, may pumisil na takot sa puso niya. Baka bigla na lang magbago ulit, baka masaktan na naman ito. Ngunit pinigilan niya ang sariling mag-isip ng masama. Hindi yon katulad noon. Alam na nila kung paano dadamayan si Rain. Pagkalipas ng 2 linggo, dumating si Jenny, tanga ng isang kahon ng donuts at may malaking ngiti. Surprise visit! Sigaw nito. Natawa si Rain at niyakap ang kaibigan. Grabe ka Jenny, miss na kita. Ako rin, ang daming nangyari, pero miss na miss kita kahit ako lang ang madaldal. Biro ni Jenny, sabay tawa. Tahimik lang si Annette sa gilid at pinagmasdan ng dalawa. Napansin niyang iba na si Rain. Mas kalmado, mas mahinahon, pero may bakas pa rin ng lungkot sa mga mata. At si Jenny, hindi na lang basta kaibigan. Isa na itong tulay, isang paalala sa anak niya na may mga taong handang tumulong kahit walang hinihinging kapalit. Kinagabihan, habang naghahapunan silang tatlo, may ibinulong si Rain sa kanyang ina. Ma, nag-enroll ako sa online classes. Ayoko pong maiwan sa studies. Napahinto si Annette. Hindi niya inasahan yon. Totoo ba anak? Tumango si Rain at may bahagyang ngiti. Opo, alam ko pong matagal akong parang nawala sa mundo pero gusto ko pong bumawi sa sarili ko at sa inyo ni Papa. Hindi na napigilan ni Annette ang mapaluha. Anak, kahit kailan hindi ka nawala sa amin. Nandito ka lang, nagpahinga ka lang. Lumipas pa ang mga buwan, dumating ang unang araw ng online class nito. Nakaupo si Rain sa tapat ng mesa at may maliit na ngiti. Tahimik lang si Annette sa kusina. Nagluluto ng almusal pero paminsan-minsang sumisilip. Good morning class! Narinig niyang sabi ng guro mula sa laptop. Good morning! Sabay na sagot ni Rain. At doon napahinto si Annette. Sa simpleng tunog ng good morning, naramdaman niyang bumalik na talaga ang buhay ng anak niya. Hindi na ito ang dalagang nakatingin lang sa dingding, walang gana at parang walang tinig. Ngayon ay may direksyon na ulit, may pag-asa na siyang nakikita. Pagkatapos ng klase, lumapit sa kanya si Rain. Ma, salamat ha, kasi hindi mo ako sinukuan. Walang nanay na sumusuko sa anak, sagot ni Annette. Mahal kita ma,
Mahinang sabi nito. Mahal din kita, anak. Sa sumunod na gabi bago matulog, matagal na nakatingin si Annette sa anak na payapa ng natutulog. Tahimik siyang nagdasal. Panginoon, salamat. Hindi ko hinihingi na burahin mo ang lahat ng sakit, basta't bigyan mo lang siya ng lakas araw-araw ay sapat na yon. Hindi na niya kailangang hintayin ang perpektong araw para sabihing maayos na ang lahat. Dahil ngayong gabi pa lang, sa katahimikan ng bahay, sa mahina ngunit buo na paghinga ng kanyang anak, alam niyang ang tunay na pagaling ay hindi ang paglimot, kundi ang pagpili araw-araw na mabuhay muli. Grabe, Jenny! Tawa ni Rain at halos mapahawak sa tiyan. Seryoso? Sinabi mo talaga yun sa prof mo? Totoo naman. Sabi ko kasi, Ma'am, hindi po ako absent. Nasa spiritual journey lang po ako. Nag-soul searching pagkatapos niya akong bigyan ng test last semester. Tapos malalaman ko, siya ulit yung professor ko. Pero sa ibang subject naman. Sabay tawa ng malakas ni Jenny, dahilan para matawa silang lahat. Maging si Leo ay napangiti habang kumukuha ng kanin. Mukhang bumabalik na sa dati itong dalawa. Ngumiti lang si Annette, pero sa loob-loob niya, gusto niyang maiyak. Ilang buwan din niyang pinangarap marinig ulit ang ganoong tawa mula kay Rain. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang anak, parang unti-unting nabubuo muli ang pusong matagal na niyang pinagtagpi-tagpi. Pagkatapos ng hapunan, nagpresenta si Jenny na maghugas ng pinggan. Si Rain naman ay naglakad papunta sa veranda, dala ang tasa ng mainit na kape. Sumunod si Annette at tahimik lang na tumabi dito. Ma, salamat, sabi ni Rain. Para saan? Sa lahat. Sa hindi pagsuko, sa pag-intindi kahit hindi mo ko madaling intindihin. Ngumiti si Annette at marahang hinaplos ang buhok nito. Anak, hindi mo kailangan magpasalamat sa pagiging nanay ko. Natural yon, pero kung gusto mong magpasalamat, gawin mo sa sarili mo kasi lumaban ka. Tahimik lang si Rain pero may kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng taong natututo na ulit magmahal sa buhay. Lumipas ang ilang linggo, mas madalas nang lumalabas si Rain. Hindi man palaging may gana pero hindi na ito natatakot sumubok. May mga araw na nagkakape ito sa labas at minsan ay sumasama kay Jenny sa mga gala nito. Unti-unti, nagiging normal na ulit ang lahat. Hanggang isang araw, habang nag-aayos si Annette ng mga halaman sa harap ng bahay, napansin niyang may lalaking nakatayo sa gate. Nakapolo at may dalang maliit na bouquet ng bulaklak at may maamong mukha. Magandang hapon po, ma'am. Magalang na bati nito. Ako po si Adrian, kaibigan po ni Rain sa therapy group. Pwede ko po ba siyang makausap? Napatingin si Annette mula ulo hanggang paa. Maayos, magalang, pero may halong kaba sa tono ng binata. Therapy group? Tanong niya at bahagyang nagdududa. Opo, kasama ko po siya sa art therapy sessions. Gusto ko lang po sanang kumustahin siya bilang kaibigan. Kaibigan? Pero sa kutob ni Annette, alam niyang higit pa ron ang gustong sabihin ng binata. Pagbalik na Rain galing sa kusina, may bahagyang pagtataka sa mukha nito. Ma, sino yung... May bisita ka? Sagot ni Annette, sabay tingin kay Adrian. Bahagyang nagkatinginan ng dalawa. Tahimik at parang may tensyon na hindi pa niya maunawaan. Adrian, sabi ni Rain at medyo mahina ang boses. Hi, sagot ni Adrian at agad na pangiti. Hindi ako sigurado kung okay lang akong pumunta. Pero gusto ko lang sabihin, salamat sa mga drawing tips mo nung huli. Nakakatulong talaga. Oo, walang anuman. Tahimik ang dalawa ng ilang segundo hanggang sumabat si Annette. Gusto mo bang pumasok, iho? Tumango agad si Adrian. Kung okay lang po. Sa loob ng bahay, inabutan ni Annette si Adrian ng juice. Pinagmasdan niya kung paano ito maingat na magsalita kay Rain. Hindi mapilit at hindi nag-uusisa. May lambing pero may respeto rin. Madalas kitang nakikitang nagdodrawing sa session. Gusto kong matuto rin. Pwede mo ba akong turuan minsan? Tanong ni Adrian.
Depende. Kung may tiyaga kang manood sa hindi marunong magpaliwanag, natatawang sabi ni Rain. Kung ikaw naman ang magtuturo, tiyak matututo ako. Nagkatinginan ang dalawa at doon, unang beses ulit nakita ni Annette ang anak niyang kinikilig. Pero kasabay ng kaunting saya, may kirot din sa dibdib ni Annette. Iniisip niya kung handa na ba talaga ulit na magmahal ang kanyang anak. Makalipas ang ilang araw, muling dumalaw si Adrian. Hindi na nito nagdala ng bulaklak kundi sketchbook naman. Pinagmasdan ni Annette mula sa bintana ang mga ito at hindi nakikialam. At sa unang pagkakataon, hindi na siya kinabahan. May kakaibang kapayapaan sa mukha ng anak niya habang kausap ang binata. Hindi pag-ibig agad kundi parang nagsisimula muna. At siguro ay sapat na muna yon para sa anak nilang si Rain. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa mundong puno ng ngiti pero may mga nakatagong sakit, sana'y matutunan nating maging mapanuri. Hindi lahat ng mabait ay ligtas at hindi lahat ng tahimik ay payapa. Ang kwentong ito ay naghahatid ng mensahe sa ating lahat, lalo na sa mga magulang na bantayan, pakinggan at yakapin ang ating mga anak bago pa man sila humingi ng tulong. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.